Anak, Colleen, kumain ka muna. Saad ng kanyang ina mula sa kusina. Mommy, nakaon ang class ko. Sigaw niya mula sa mesa. Mamaya na ma, nakacheck na attendance ko eh. Nakasandal si Colleen sa kanyang gaming chair, nakaharap sa laptop habang naglo-load pa rin ang Google Classroom. Pandemic pa yon, ang panahon na lahat ng bagay ay parang nakabitin sa kawalan. Napabuntong hininga si Colleen, isang araw na naman na online. Isa na namang araw ng pagtitig sa screen at icon sa halip ng mga totoong mukha. Dahil nagmula pa siya sa US bago bumalik sa Pilipinas noong kasagsagan ng lockdown, hindi pa rin sanay ang katawan niya sa time zone. Madalas, antok na antok siya sa umaga at gising na gising tuwing 2:00 ng madaling araw. Ngayon, habang nagsisimula ang klase, halos hindi makapag-focus ang utak niya. Good morning, class! Bati ng advisor na si Ma'am Jimenez mula sa maliit na kahon ng video. Sabay-sabay na nag-pop ang mga mic na nakamute. Kasunod ang ilang mahihinang pagbalik ng bati. Pero may isang boses na tumama agad sa tenga ni Colleen. Good morning, ma'am! Wika ng isang lalaki na may malumanay at mababang tono. Napakagatlabi siya sa boses ni Liam, na para bang kagigising lang nito. Hindi kilala ni Colleen ng personal ang binata. Pero sa 2 linggong nag-online class sila, napansin niyang kakaiba ang presensya nito. Tahimik, hindi maingay sa chat at hindi nagpapabibo. Pero kapag tinawag ng teacher, ang talino palagi sumagot at kahit anong anggulo sa camera, palagi pa rin talagang fresh. Habang nagdi-discuss si Ma'am Jimenez, tulala si Colleen sa screen ni Liam. Naka-open camera kasi sila ng araw na yon. Adjust to the new normal, ani Ma'am Jimenez. Stay connected, reach out to classmates. Pero biglang nataranta si Colleen nang magsarado ng camera si Liam, hanggang sa biglang nag-pop ang chat nito. Ma'am, mahina po ang net ko. If mawala po ako, I'll rejoin. Nakatitig lang si Colleen sa pangalan nito. Lagi niyang nakikita yon. Lagi ring maayos ang grammar. Minsan, naiisip ni Colleen na baka nerd o weird ito sa personal. Natapos ang klase, pero hindi natapos ang pagtitig ni Colleen kay Liam. Isang hapon, nag-message si Ma'am Jimenez sa GC. Class, please choose a partner for the weekly reflection activity. Submit Friday. Napabuntong hininga si Colleen. Wala pa siyang ka-close. Wala siyang kilala. Sino naman ang pipili sa kanya? Habang lahat ay nagpipairing na, siya ay nakatulala sa laptop hanggang biglang may natanggap siyang message mula sa crush niya. Muntik na siyang mapatili sa gulat. Ay, okay lang ba if tayo na lang ang magkapares? Mukhang wala ka pang partner, sabi ni Liam. Natigilan si Colleen. Seryoso ba to? Si Liam? Si Liam ang nag-initiate? Binasa niya ulit kasi baka hallucination lang ang message ng crush niya. Pero nandoon talaga ang simple, diretso at walang arteng binata. Nag-type siya at medyo kinakabahan. Sure, salamat. Wala kasi talaga akong kaklose kaya wala pa akong partner. May kasunod agad na reply. Kaya abot hanggang tenga niya ang kilig at saya. Okay, later video call tayo if okay lang sa'yo. Para mabilis tapusin. Pero kung nahihiya ka, chat na lang. Kinagat ni Colleen ang labi niya. Video call? With him? Syempre oo na yan. Crush kita kung alam mo lang. Kinagabihan, nasa desk na si Colleen, inayos ang buhok kahit naka-off naman ang camera sa umpisa. Nauna siyang tumawag hanggang sa lumabas sa screen ang mukha nito. Kaya binuhay niya na rin ang kanyang camera para ipakita sa crush niya ang magandang mukha. Tinapat niya pa ng maayos ang ring light para gandang-ganda siya kahit sa camera lang. Hindi niya masyadong makita ang mukha ni Liam. Kalhati lang ng mukha ang nakikita niya dahil sa maliwanag ang ilaw mula sa bintana.
May headphones ito at nakita niyang natigilan nang makita siya sa screen kaya agad siyang ngumiti ng matamis. "Hi!" masiglang bati ni Colleen. Hi, Sagot ni Liam. sorry, sira ang desk lamp ko kaya ganito ang lighting ko. Pero at least kita mo pa rin ako, kahit kaunti. Ikaw ang liwanag mo, parang kukunin ka na ni Lord. Nanlaki ang mga mata niya at agad na hininaan ng ilaw. Sorry. Huwag na, Awat agad ni Liam. maganda naman. Natawa si Colleen. Gusto niyang pigilin ang pagngiti kaya kunwari ay may kinuha siya sa kabila. Pero ang totoo, impit siyang napatili ng tawaging maganda ni Liam. Maya-maya ay bumalik na siya sa kanyang upuan. Seryoso at parang walang nangyari. Pinag-usapan nila ang activity pero habang nag-uusap, may mga maliliit na bagay na napansin si Colleen. Inadjust ni Liam ang upo kapag nagsasalita ito na parang ayaw magpa-distract. Malambot ang tono pero may conviction. Hindi ito nag-i-interrupt kapag may suggestion siya. Tinatanong muna ang opinyon ni Colleen bago magsabi ng sariling opinyon nito. Pagkatapos ng pag-uusap nila, nagtanong si Liam. So, kumusta ka naman dito sa online class life? Honestly, nakakabaliw, sagot niya habang tumatawa. Ikaw? Same. Huminga ito ng malalim. Tahimik kasi dito sa bahay. Wala rin akong nakakausap halos dahil mas abala ako sa pag-aaral. Kaya nice na may kausap ngayon. May mga pinsan naman akong malapit kaya minsan silang mga nakakausap ko at nakakabanding kahit pandemic. Medyo natigilan si Colleen. Masaya siyang nagbabahagi si Liam. Pakiramdam niya, komportable ito sa kanya at gustong-gusto niya naman yon. Mula noon, naging routine na nila ang night calls. Minsan tungkol sa schoolwork, minsan tungkol sa kung gaano ka-weird ang time zone body clock ni Colleen. Minsan, gising ko 3 a.m., sabi ni Colleen. Ala, Sagot ni Liam. siguro dapat magpahinga ka na. Tumawa naman siya. Nagpahinga naman ako kanina, saka ito ng body clock ko. Sa chat, madalas silang mag-usap kahit simpleng bagay. Pero para kay Colleen, malaking bagay iyon. Naging aliw niya ang mga sandaling kausap si Liam. Isang gabi, tumawag si Colleen dahil hindi niya masolve ang isang math problem. Pero pag-answer ni Liam, tila mas pagod ito kesa sa dati. Okay ka lang? Tanong niya. Rinig niya ang buntong hininga nito. Oo, okay lang naman ako. Medyo draining lang ang araw ko. Sige, hindi mo na ako magpapatulong sa'yo. Sorry, saad ni Colleen. Sumagot agad ang binata. No, okay lang. Mas okay kung may kausap. Nagkaroon ng bahagyang kirot sa puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Pero gusto niyang malaman kung bakit pagod si Liam. Gusto niyang marinig ang binata. Gusto niyang maging comfort nito. Pero hindi niya naman pipilitin ito kung ayaw mag-share. Isang madaling araw, nagising si Colleen dahil may message mula rito. Gising ka? Call kita sandali. 2 minutes lang. Nagulat si Colleen. Bakit 2 minutes lang kahit buong araw pa? Pagsagot niya, madilim ang kwarto ni Liam at tanging ang glow ng screen ang ilaw nito. Hindi ito mukhang malungkot, hindi rin mukhang masaya. Sorry Namamaos na sabi ni Liam. Alam kong nagpapahinga ka na pero tumatawag pa ako. Okay lang, sagot niya. Bakit? Okay ka lang ba? Nagtagal ang katahimikan bago ito sumagot. Gusto ko lang marinig ang boses mo. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Sa gitna ng pandemic, sa gitna ng mga gabing walang tulog, at sa gitna ng online classes na parang walang kwenta. May kakaiba sa mga umaga ni Colleen ngayon. Hindi na tulad ng dati na parang pilit siyang hinihila sa kama ng pagkabagot at pagod. Ngayon, kapag nagre-ring ang alarm, ang unang naiisip niya ay hindi modules, hindi attendance, hindi stress.
Ang unang naiisip niya ay pangalan ni Liam sa screen. At hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Pagpasok pa lang sa Google Meet, agad niyang hinanap ang maliit na kahon ni Liam. Minsan, naka-off camera, minsan kalahati lang ng mukha nito ang kita. Pero kahit anong anyo, nagpapagaan na agad ng loob ni Colleen. "Good morning!" bati ni Ma'am Jimenez. Kasunod nun, halos sabay na sumagot ang buong klase. Pero isa lang ang hinintay ni Colleen. "Good morning po," wika ni Liam. Simple, walang effort, pero sa pandinig ni Colleen, parang nagkaroon ng kulay ang araw. Napahawak siya sa sariling dibdib. Grabe naman, ano ba itong nararamdaman ko? Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero napapansin niyang masaya siya kapag active si Liam sa chat, kapag tumatawa ito sa mic, kapag nagtatype, kapag nagre-reply. Kapag nakikita niya ang pangalan nito na lumitaw sa gilid ng screen, at tuwing magkakaroon sila ng activity, umaasa siyang partner na naman sila. Kinagabihan, nag-message si Liam. Gusto nitong mag-review sila para sa exam. Kaya yon at magkatawagan na naman sila. "Hindi pa ako nag-aaral actually," natatawang sabi ni Liam. "Naghintay ako kung magre-review ka rin." Nagiinit ang pisngi ni Colleen. "So, hinihintay mo pala ako?" Natawang muli si Liam. "Oo, gusto kong kasabay ka. Special ka kasi sa akin." At mas lalong kumalabog ang puso ni Colleen dahil doon. Habang nagre-review sila, nakarinig si Colleen ng mahihinang tunog sa background. "Teka, kumakain ka ba?" Chicharon lang." "Ah, wow," sabi ni Colleen. "Ako, nagre-review habang gutom. Ikaw, pamerienda ka lang dyan." "Gusto mo?" tanong ni Liam. Humalakhak siya rito. "Naka-video ka lang tayo. Paano mo ibibigay?" "Picture ko na lang para mainggit ka." Malakas siyang tumawa. "Grabe ka. Alam mong walang ganyan sa US tapos iinggitin mo pa ako." Habang nagtatawanan sila, biglang natigilan si Liam. Hanggang sa napabuntong hininga ito. "Colleen, alam kong nasa US ka at nasa Pilipinas ka. Pero kahit dito lang tayo nagkakilala, nagustuhan na kita. Colleen, I like you." Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na gusto siya ng taong gusto niya. Parang panaginip pa nga. Gusto niya na agad gawing boyfriend. Hindi naman mahigpit ang parents niya. Pero syempre, kahit gustong-gusto niya ito, magpapakipot na muna siya. "Hindi ko alam kung paano maniligaw sa'yo, pero susubukan ko pa rin," malambing na sabi ni Liam. "Gusto kitang maging girlfriend kaya maniligaw ako." Napakagat siya sa labi. Sige." Simula ng sandaling yon, niligawan na nga siya ni Liam. Medyo hirap pa nga sila dahil sa pandemic at distansya. Gayunpaman, may effort talaga si Liam. Nakikipagkuntsaba pa sa parents at mga kapatid niya. "Kanino raw po ito galing?" tanong ni Colleen nang makatanggap ng bouquet of flowers. Napangiti naman ang mommy niya. "Kanino pa? Di sa manliligaw mo sa Pilipinas. Nagpadala ng pera at nakiusap na ibili ng flowers ang maarte kong anak. Mabait yang si Liam ha? Gusto namin siya para sa'yo." Mahina siyang tumawa. "Talaga po?" Tumango naman ang kanyang ina. "Oo, basta ang limitations mo, pwedeng mag-boyfriend pero tapusin pa rin ang pag-aaral. Para sa inyo rin naman yan." "Yes, mommy." Nakangiti niyang niyakap ang kanyang ina. Mabuti na lang at may supportive siyang pamilya. Nagpatuloy ang panliligaw sa kanya ni Liam. At pagkatapos ng ilang buwan, sinagot na rin naman niya ito. Nagkaroon sila ng relasyon at masaya pa rin naman kahit long-distance relationship yon. Isang umaga, pagpasok ni Colleen sa Google Meet, may kakaibang excitement at nerbiyos na humalo sa dibdib niya. May announcement daw si Ma'am Jimenez ngayong araw. Isang importanteng update tungkol sa graduation. Tahimik ang klase, halos naka-off ang camera, pero ramdam ang anticipation sa GC. "Good morning, class," simulang bati ni Ma'am Jimenez.
I have a special announcement today. Ready na ba kayo? Sabay-sabay na may nag-pop na message. Graduation will be hybrid. Optional ang physical ceremony. Those who want to attend in person, pwede. Those who prefer online ay okay din. At doon, parang biglang lumakas ang tibok ng puso ni Colleen. Gusto niya ng physical graduation para sa kanyang senior high. Gusto niyang umuwi ng Pilipinas at makita si Liam. Hindi pa man nagpapatuloy si Ma'am Jimenez, mabilis nang naglalakbay ang isip niya. Pwede niya nang makita ang kanyang boyfriend. Pwede niya na itong marinig ng walang microphone. Pwede niya nang makita ng hindi half-screen ang binata. Pwede niya na itong maramdaman in real life. Napasinghap siya ng hindi sinasadya. Colleen, okay ka lang? Tanong ni Ma'am Jimenez dahil naka-on pala ang microphone niya nang hindi niya namamalayan. Opo ma'am, okay po, sorry po. Namula siya habang ang buong klase ay nag-react ng tawa sa chat at inaasar sa kanya si Liam na gusto niyang makita. Natawa na lang si Colleen. Pagbaba niya sa kusina, nakaupo ang kanyang mommy habang nagkakape. At ang daddy niya naman ay nag-aayos ng mga papeles sa mesa. Mommy, sabi ni Colleen kahit nanginginig ang boses, may announcement po sa school? Tumingin naman ang nanay niya. Ano yun anak? Napangiti siya agad. Hybrid po ang graduation namin. Pwede daw pong umattend in person. Nagkatinginan ang magulang niya. Parang alam na ng mga ito ang susunod. Gusto mong umuwi sa Pilipinas? Tanong ng daddy ni Colleen at maloko ang ngisi. Sus, gusto mo lang makita ang boyfriend mo. Daddy, hindi kaya. Gusto ko lang mag-graduate doon at magpapasama ko kay tita. Deny niya pa sa mga ito. Hindi ba yung boyfriend mo na hanggang alas 3 ng umaga nakikipag-call? Tanong pa ng kanyang ina. Baka mamaya, makita mo lang yun hindi ka na umuwi dito. Parang tinamaan si Colleen ng kidlat. Naririnig niyo po pala? And hello, uuwi po ako rito. Pupunta po ako rin para sa graduation. And sige, a little vacation na rin po. Napaupo si Colleen habang namumula. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa. Pero sa gitna ng asaran, biglang lumambot ang tono ng kanyang ina. Colleen, kung gusto mong umuwi susuportahan ka namin. Napatingin siya sa mga ito. Talaga po? Tumango ang daddy ni Colleen. Oo, gusto naming makita kang masaya. And if seeing your boyfriend and someone special will make you happy, then go. Kaya lang umayos ka. May tiwala kami sa'yo, kaya hinahayaan ka namin. Saka ibibilin ka namin sa tita mo para may bantay ka rin doon. Napangiti agad siya. Well, I promise na hindi ko po sisirain ang tiwala nyo. Kayo po ang nagpalaki sa akin, so kilala nyo po ako. May disiplina po ako sa sarili at alam ko ang limitations ko. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala kahit saan nyo po ako iwan o dalhin. Maswerte talaga siya sa mga magulang niya na hindi sobrang higpit. Hindi gaanong conservative pero may rules pa rin para sa kanilang magkakapatid. Alam din naman kasi ni Colleen sa kanyang sarili na hindi siya kailanman susuway. Bukod doon, nakita naman ng mga ito na may respeto sa kanya si Liam at sa pamilya niya. Kinagabihan, nakahiga siya sa kama habang hawak ang cellphone. Magka-video call ulit sila ni Liam. Iniisip ko lang kung a-attend ka sa on-site graduation, saad ng kanyang boyfriend. Sana makita kita in person. Gusto ko sana magka-chance tayong makilalang isa't isa nang hindi sa screen lang. Kung pupunta ka, mas magiging meaningful ang graduation ko. Pero iniisip ko rin na baka hindi ka payagan. Siyempre, 18 ka pa lang. Napangiti agad si Colleen. Hindi naman mahigpit ang parents ko. Hindi rin sila gaanong conservative. Payag nga sila na boyfriend na kita, Liam. Pupunta ako dyan para sa graduation. Napatigil si Liam. Para bang hindi nito inaasahan yon. Talaga? Pupunta ka? Talaga, sagot ni Colleen. Sa tita ko ako magstay.
Saka baka magtagal para sa vacation ko na rin, so mas marami tayong time na maging magkasama. Colleen, Humugot ito ng hininga. thank you. Sobrang saya ko na makikita na kita. Pagkatapos nilang mag-call, ramdam niya ang saya sa kanyang dibdib. Hindi na makapaghintay si Colleen, mayayakap at mahahawakan niya na ang kamay ni Liam. Dumating ang araw ng pagpunta niya sa Pilipinas. Lumapag ang eroplano sa NAIA at ramdam ni Colleen ang kaba at excitement. Matagal na siyang hindi nakabalik sa Pilipinas at ngayon naroon siya, handa nang makaharap si Liam. Ang boyfriend niyang matagal niyang nakilala sa screen, ngunit ngayon ay nakatayo sa harapan niya. Colleen, Sigaw nito at halatang excited. Napatingin siya sa boyfriend niya. Hindi siya makapaniwala. Sa screen lang niya nakikita ang mga mata nito, ang ngiti nito. Ngayon, naroon na si Liam na buo, totoo at nasa harapan niya. Liam, mahina niyang sabi habang nanginginig ang boses. Parang gusto niyang tumakbo palapit, pero natatakot rin siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. May kaunting pagkailang pa rin. Lumapit si Colleen at lumapit din ito. Pareho silang excited, pero pareho ding nahihiya. Kaya si Colleen na ang naglakas loob at mahigpit na yumakap dito. I love you. Humalakhak ang binata at nanginginig ang boses na nagsalita. I love you too. Parang ayaw nilang maghiwalay. Kung hindi pa sinita ng kanyang tita, hindi pa sila mahihimasmasan na may iba silang kasama. Gayunpaman, nang hawakan ni Liam ang kamay niya, hindi na rin talaga bumitaw si Colleen. Okay ka lang ba sa init? Tanong ni Liam at medyo nag-aalala nang makitang pinagpapawisan siya. Oo naman, nag-adjust lang siguro ang katawan ko sa klima. Grabe, ibang-iba na pala talaga dito. Ang tagal ko ring hindi nakabalik. Dagdag niya pa. Welcome back. Sabi ni Liam habang nakangiti. Traffic dito palagi. Na-miss mo na ba lahat ng Filipino food? Oo naman, lalo ng sinigang. Sabi ni Colleen habang tumatawa. Nagmamaneho ang tita niya at hinahayaan lang silang mag-usap ni Liam. Pakiramdam niya rin naman kasi marami pa silang dapat pag-usapan ng boyfriend niya. Bukod doon, nagbabakasyon din naman ang tita niya sa US, kaya nakakabanding niya pa rin ito kahit paano. Kaya sa mga araw na lumipas, yon at ginugol nila ang oras sa pagdidate. Umuwi na lang siya bago mag-alas 9 ng gabi dahil yon ang bilin sa kanya. Colleen, gusto kong ipakilala ka sa pamilya ko. Sabi ni Liam habang nagbubukas ng pinto ng kotse. Ha? Nagulat si Colleen. Ngayon na? Oo naman, gusto kong makilala ka nila. Inaasar nga nila ako kasi palagi mo akong napapangiti kahit magka-video call lang tayo. Nagkatinginan sila at mahinang natawa. Pareho nga naman silang napupuyat sa mga ginagawa nila. Pero pinili nila ang isa't isa sa klarong long-distance relationship. Kaya kahit doon man lang, magawa nilang malambing ang isa't isa. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng ina ni Liam. Liam, at sino to? Siya na ba ang girlfriend mo? Napangiti si Liam at iginiya siya roon. Opo, si Colleen. Siya pong girlfriend ko na lagi ko pong katawagan. Napangiti ang nanay ni Liam. Wow, ang ganda mo naman, iha. Akala ko pure Filipina ka. Iba ang kulay ng mga mata mo. Nahihiya naman nang umiti si Colleen. Half American po ang daddy ko. Sa kanya ko po naman ang mga mata ko. Thank you po. Welcome. Kahit matagal ka sa US, ang tuwid mo pa rin magsalita ng Tagalog. Tuwang-tuwa na sabi ng mama ni Liam. Anong mga plano nyo? Magde-date po ma. Nang sinabi niya pong uuwi siya rito, nagplano po ako agad para hindi sayang sa oras. Saka, a-attend po sa practice ng on-site graduation. Sagot ni Liam. Pero gusto ko munang makilala si Colleen dito sa bahay, kaya dito ko po muna siya dinala. Maya-maya ay nagsilabasan ang ama at mga kapatid ni Liam. Katulad ng ina,
Masaya rin ang mga ito na makita siya. Tuwang-tuwa dahil yun din kasi ang first time ni Liam na magkaroon ng girlfriend. At pakiramdam niya, parang asawa na siya ng boyfriend niya kung ma-welcome ng pamilya nito. Kaya nawala ang kaba at pagkailang ni Colleen. Kumain na sila sa hapag, todo ang pag-aasikaso sa kanya ng mama ni Liam. Masarap din magluto ng pagkain, kaya talagang nabusog siya. Kaya naglakad-lakad na lang muna sila ng kanyang boyfriend. Pagkatapos nilang maglakad sa garden, naupo sila sa maliit na bench. Excited ka ba sa graduation? Tanong ni Liam. Oo, nakangiting sabi ni Colleen. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka rin sa kaharapan ko, nayayakap ko at nahawakan ko ang kamay. Nagkatitigan sila pero maya-maya ay nagdampi ang kanilang mga labi. Simpleng halik lang yon at napakabilis, pero para na siyang nilipad sa ulap. Yun ang mga unang beses na ginawa nila yon, kaya labis ang kilig na kanyang nararamdaman. Inakbayan na lang siya ni Liam at hinayaan siyang sumandal sa dibdib nito. Napapikit si Colleen. Gusto niya pang magtagal sa mga bisig nito. Gayunpaman, alam din niya na panandalian lamang yon. Kaya habang may panahon, susulitin niya na lamang. Kinabukasan, pumunta si Colleen sa classroom para sa first in-person meeting kasama ang iba pang classmates. Excited siya dahil yun din naman ang unang beses na makikilala niya ang mga kaklase niya ng face-to-face talaga. Habang naglalakad patungo sa kanyang upuan kasama ang boyfriend niya, medyo nagugulat siya sa pinsan nitong si Trixie na nakasabay at kaklase din nila. Sa kotse pa lang, hindi na ito matigil sa katatanong sa kanya. Ayaw niya pa naman iparamdam kay Liam na naiilang siya sa pinsan nito. Ang ganda ng bag mo saan mo nabili? Halos hawak na nito ang handbag ni Colleen bago niya napigilan ang sarili. Oo, hindi ko alam. Gift lang to sa akin ng mami ko. Sagot ni Colleen at mabilis na inayos ang bag sa kanyang kandungan. Tumingin si Trixie sa kanya mula ulo hanggang paa at parang sinusuri ang bawat detalye. Uy, yung shoes mo, ang cute naman. Pwede ko bang tingnan ng mas malapit? Nahihiya na si Colleen, pero wala siyang magawa nang tingnan yon ni Trixie. Mabait naman ang pinsan ni Liam. Pero ewan niya ba at nakakaramdam siya ng discomfort dito. Nakwento sa kanya ni Liam na pinag-aaral si Trixie ng mga magulang nito. Sa magkapatid daw kasi ng mama ni Liam, ang pamilya ni Trixie ang medyo hikahos talaga. Bukod doon, sa pamilya ng boyfriend niya, talagang mas may masasabi sa buhay ang papa ni Liam. Kumapit na lang si Colleen kay Liam, ngunit hindi tumigil si Trixie. Sorry, I'm just curious. Ang ganda mo, saka medyo fashionista. Ang ganda ng fashion sense mo. Halatang kikay at medyo maarte. Pero not in a bad way. Nagulat lang ako na girlfriend ka na ni Liam. Medyo may pagka-nerd kasi ang pinsan ko kaya akala ko mga simpleng babae lang ang magugustuhan. Doon na sumagot si Liam sabay tingin sa kanya. Trixie, simpleng babae lang ang girlfriend ko. Tigilan mo nang ang katatanong. Naiilang na siya. Bahagya siyang napangiti. Mabuti na lang at mabilis makiramdam si Liam. Pero mukhang hindi ganon ang pinsan nito. Nagtatanong lang naman ako. Ang dami mo rin sigurong dala sa bag mo, no? Anong laman, Colleen? Napalunok si Colleen. Hindi niya pa gaanong kilala si Trixie. Kaya hindi siya komportable na pakialaman nito ang bag niya. Kahit nga si Liam, kahit minsan ay ipinagdadala siya ng bag, hindi kailanman nangialam ng gamit niya. Wala naman masyado. Sagot na lang ni Colleen at tinatago ang tono ng iritasyon sa boses. Essentials lang. Tumingin si Trixie sa mga notebook at laptop sa desk ni Colleen. Ang organized mo talaga. Lahat pink at may stickers pa. Pwede mo bang ipakita ang planner mo? Private kasi ang notes ko. Mabilis na paliwanag ni Colleen.
Saka hindi ko pinapaalam ang plans ko sa ibang tao kasi mas hindi natutuloy. Mukhang nakaramdam naman na si Trixie kaya tumigil na ito. Kaya bumaling na lang ito sa boyfriend niya. Ngunit napansin ni Colleen na habang kausap ni Liam si Trixie, paulit-ulit itong tumitingin sa kanyang bag, sa planner, sa laptop, sa cellphone na nakalagay sa desk niya. Para bang may nakita siyang inggit sa mga mata ng dalaga. Pero binaliwala niya na lamang. Pagkatapos ng graduation, sinulit talaga nila ni Liam ang bawat araw na magkasama sila. Madalas din siyang sinasama sa mga family outing ng pamilya ng binata. Nagsasama na lang din si Colleen ng pinsan para may bantay siya. Iyon nga lang, ang pagiging madaldal ni Trixie, palagi niyang nararanasan. Pero kahit paano, tolerable naman yon. Ayaw niya rin naman kasi na maging mapanghusga agad. Isang gabi, bago ang flight niya pabalik sa US, naglakad sila sa maliit na parke malapit sa bahay ng tita ni Colleen. Hindi ko akalaing magiging ganito ang isang buwan, sabi ni Colleen habang nakasandal sa balikat ng boyfriend niya. Pareho tayo, Colleen, sagot ni Liam. Ang dami nating memories ngayon, ang dami nating moments na hindi lang online. Tumigil sila sa tabi ng maliit na fountain. Alam mo, nahihirapan akong isipin na aalis na ako bukas. Kung pwede lang talaga na magstay na lang ako dito. Mamimiss kita ng sobra. Hinaplos nito ang buhok niya. Colleen, kahit malayo tayo, tandaan mo, nandito lang ako sa puso mo. At nandito ka rin sa akin. Napangiti siya at mahigpit itong niyakap. Ang corny mo, pero salamat Liam. Masaya ako sa lahat ng nangyari dito sa atin. Marami akong babauning memories. Kinabukasan, nasa airport na si Colleen. Hinatid siya ni Liam at parang ayaw pa siyang bitiwan. Panay din ang yakap sa kanya nito. Colleen, sabi ni Liam at halatang pinipigilan lang na maiyak. Natatawa siyang sinapo ang mukha nito. Magkikita pa naman tayo. Promise mo, mag-uusap tayo kahit isang oras lang sa isang araw? Tanong ni Liam. Promise. Sagot ni Colleen at matamis na ngumiti. Maya-maya ay nagpaalam na rin naman siya. Habang nakaupo sa eroplano, hawak ni Colleen ang bintana at nakatitig sa kalangitan. Napatingin siya sa couple bracelet na ibinigay ng boyfriend niya. Naalala niya ang bawat ginawa nila habang siya ay nasa Pilipinas. Nalulungkot man, alam niyang hindi katapusan ang ibig sabihin nun para sa kanila ni Liam. Lumipas ang 2 linggo mula nang makabalik si Colleen sa US, kasalukuyan siyang nakatuon sa online classes niya at CNA program niya. Pero hindi maiiwasan ang palihim na pagtingin sa mga notifications mula sa social media. Isang hapon, habang nag-aaral siya sa maliit na study corner sa kanyang kwarto, may lumitaw na notification mula sa Facebook. Muli niyang binuksan ang feed at doon niya nakita si Trixie. Wait, ano to? Bulong ni Colleen habang nag-i-scroll. Si Trixie ay nag-post ng picture kasama ang isang foreign guy. Halos magkahawak ang mga kamay at nakangiti sa kamera. Napabuntong hininga si Colleen. Foreign boyfriend? May ibang boyfriend to na Pinoy ah. Nag-break na sila? Sinarado niya na lang ang app at hindi yun pinansin. Wala naman siyang pakialam sa mga desisyon ni Trixie sa buhay. Na-feel bad lang siya sa boyfriend ng pinsan ni Liam. Nakilala niya kasi ang binata nang mag-outing sila. Mabait at magalang ang boyfriend ni Trixie. Habang nag-aaral, ka-video call niya naman si Liam. Sa gitna ng pressure sa program, ang boyfriend niya talaga ang kanyang pahinga. Kaya mas sinisikap niya na magawa ang kanyang mga priority. Gayunpaman, may mga malalaking hakbang pa rin siya na gustong gawin. At sana pumayag ang kanyang mga magulang. Kinagabihan, naupo siya sa sala kasama ang kanyang mga magulang. Mommy, Daddy, may sasabihin po ako. Simulang sabi ni Colleen at halatang kinakabahan. Anak, go ahead. Ano yon? Tanong ng mami niya, nakatitig at handang makinig.
Yung plano ko po na mag-college dito sa Amerika, medyo nagbago po. Gusto ko pong mag-enroll ng nursing sa Pilipinas. Pabulong na sabi ni Colleen. Bahagyang natigilan ang mga ito. Bukod sa maganda rin po kasi ang pag-aral sa Pilipinas, gusto ko po kasing malapit kay Liam. Dagdag niya dahil isa naman din talaga yon sa mga rason. Alam ko po, hindi ito normal na dahilan, pero hindi ko po kayang mag-aral ng malayo sa kanya at gusto ko rin pong maabot ang dream ko na maging nurse kasama siya. Tahimik na nakinig ang magulang niya. Hinawakan ng kanyang mommy ang braso niya. Colleen, alam mo ba kung gaano ka namin kamahal? At kung yon ang magpapasaya sa'yo, susuportahan ka namin. Agree din naman ako na maganda rin ang education sa Pilipinas. Doon ako nag-aral at nakapagtapos ng college at masasabi kong iba talaga. Talaga po? Napangiti siya at halos hindi makapaniwala. So, payag po kayo? Oo naman, Sagot ng daddy niya. baka hindi ito ang original plan mo, pero ang puso mo ang pinakamahalaga. Basta handa kang magsumikap at gawin ang tama, nandito kami para sa'yo. Basta syempre, bantay pa rin ang kita mo at mangako ka na dito ka rin magtatrabaho pagkatapos mong mag-aral dyan. Sana mag-compromise si Liam at dito kayo mamuhay kung kayo talaga hanggang dulo. Napangiti si Colleen at agad na tumango. Apo, napag-usapan na naman po namin yan ni Liam. Mature na pong mag-isip ang boyfriend ko. Salamat po. Salamat talaga sa tiwala niyo po sa amin ni Liam. Kinabukasan, nagsimula na si Colleen maghanap ng nursing program sa Pilipinas. Nagbukas siya ng browser at nagbasa ng requirements, schedules at tuition fee. Ramdam niya ang excitement at kaba. Parehong emosyon na nararamdaman niya noong unang beses siyang lumipad sa Pilipinas para makita si Liam. Okay, kaya ko to, bulong niya sa sarili. Masaya ako sa desisyon ko para kay Liam at para sa sarili ko. Naglista siya ng mga kailangan, mula sa application form hanggang sa travel plans, visa, plane ticket, dorm at kung ano-ano pa. Habang katawagan niya si Liam, hindi niya napigilang sabihin ang mga plano niya. Hey, Colleen, kumusta? Excited na ako sa next trip mo. Natutuwang sabi ni Liam. Napahalakhak naman siya. Hi! Actually, may surprise ako sa'yo. Bala kong mag-aral ng nursing dyan sa Pilipinas. Umawang ang bibig ng binata. Seryoso ka ba? Oo nga, pinayagan ako ng parents ko. Nagdesisyon ako ng ganito para makasama ka at para ma-achieve ko rin ang dream ko kasama ka. Malambing na sabi ni Colleen. Napangiti siya, halos hindi mapigilan ang luha sa tuwa. Kitang-kita niya sa screen ang tuwa ni Liam at katulad niya ay naluluha rin ito sa saya. Lumipas ang ilang buwan at handa na si Colleen para sa biyahe pabalik sa Pilipinas. Colleen, ready ka na ba? Tanong ng mami niya habang tinitingnan ang bagahe. Ready na po, mami. Sagot niya at habang pinipigilan ang kaba. Excited na rin po ako at medyo kinakabahan. Normal lang yan, anak. Pero tandaan mo, nandyan kami lagi sa tabi mo kahit malayo ka. Tumawag ka ha? Napangiti si Colleen at mabilis na tumango. Naglakad siya palabas ng bahay, dala ang mga gamit. At huling tumingin sa magulang niya. Bye po, I love you all. Bye anak, ingat ka. Nakangiting sabi ng mommy niya. Habang tinitingnan ang bintana ng eroplano, inisip ni Colleen ang lahat ng mga choices niya sa buhay. Minsan, mahirap pumili. Minsan, may takot at kaba. Ngunit sa puntong yon, malinaw ang desisyon niya. Pinili niya ang magmahal, hindi lamang sa taong mahal niya, kundi sa sarili niya, sa happiness niya, at sa kanyang mga pangarap. Habang naglalakad palabas ng arrival gate, nakita niya si Liam na nakatayo at naghihintay sa kanya. Colleen! Sigaw ni Liam at halatang sabik sa kanya. Napangiti siya, huminto saglit at tumakbo palapit. Liam! Nagyakap sila ng mahigpit at matagal. Pareho silang naluluha nang makita ang isa't isa.
Mahal na mahal niya talaga ito. Mga bata pa sila, pero sigurado siyang ito na hanggang dulo ang para sa kanya. Miss na kita, sabi ni Colleen dito. Pinunasan naman ni Liam ang mga luha niya. Miss na rin kita. Ang tagal ko naghintay nitong moment na to. Ang saya ko na nandito ka na at magtatagal ka pa. Habang naglalakad sila palabas ng airport, hawak ni Colleen ang kamay ni Liam. Pero nang makarating sa parking lot, napansin ni Colleen ang isang pamilyar na mukha. Si Trixie na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Nakangiti at para bang inaabangan din ang pagbabalik niya sa Pilipinas. "Oh, look who's here!" Bati ni Trixie, medyo exaggerated ang tono. "Colleen, ang cute mo pa rin." Awkward na napangiti si Colleen. Hi, kumusta?" "Kumusta? Ay, ganun lang. Parang cold naman," sagot ni Trixie at naglalakad palapit sa kanila. "Anyway, I'm just happy, super happy for myself. You know, my fiancé is a foreigner and the visa is ready. Soon, we will fly to..." Napangiti si Colleen pero hindi niya maintindihan kung bakit yon ang bungad nito sa kanya. Madalas na rin itong magsalita ng English. Dinaig pa siyang born and raised sa US kung makapag-English. Hindi naman yun big deal sa kanya. Yun nga lang, huling punta niya kasi ron, hindi naman Inglesera si Trixie. Mahina pa nga ito sa lengguaheng yon. Pero siguro ay nagpa-practice na, lalo na at foreigner ang boyfriend. "Congratulations sa fiancé mo," sagot niya rito. "Pero fiancé, hindi ka na mag-aaral ng college?" "Hindi na. Ayaw na rin akong pag-aralin ng parents ni Liam. Mayaman naman ang mapapangasawa ko. Alam mo, sobrang exciting lang life ko ngayon, kaya I'm sharing it. At malaman nila na successful na rin ako." Nagkatitigan sila ni Liam. Para bang humihingi ito ng sorry sa kayabangan ng pinsan nito. Gayunpaman, ngumiti pa rin siya. Hindi naman maiiwasan ang mga ganoong tao. At hindi naman kailangang punahin sa lahat ng pagkakataon. Napabuntong hininga si Colleen. Bahagya lang siyang nagtataka sa pagbabago ng attitude ni Trixie. Hindi na ito gaya ng dati, na curious lang o nahihiya. Ngayon, parang may intensyon na itong magpataas ng sarili at ipakita kung sino ang mas superior. Sa biyahe pa uwi, napansin ni Colleen na si Trixie ay hindi pa rin bumibitaw sa mga comments nito, kahit hindi niya direktang kausap. "Alam mo, Colleen," panimula ni Trixie at nakatingin sa kanya mula sa rearview mirror. "Bihira ko na talagang makita ang mga kaibigan ko na nakaka-focus sa career at love life ng sabay. Kaya I admire people like me na may planet future." Huminga ng malalim si Colleen. "Pero kahit na mayaman ang boyfriend mo, mas maganda siguro na mag-study ka pa rin. Sa sarili mo na lang din yon." Sinang-ayunan naman yon ni Liam. Yun nga ang sinasabi namin sa kanya. Tumawa lang si Trixie. "No need. Ayoko rin namang mag-aral. Magkakaroon ako ng magandang buhay sa AFAM na mapapangasawa ko. Kaya useless lang din na mag-aral pa ako kung magiging housewife lang ako." Nagkatinginan na naman sila ni Liam. Alam niyang pareho sila ng iniisip. Para kasi sa kanila ng boyfriend niya, mahalaga ang love life at future nila. Pero mahalaga rin ang career at may kanya-kanya pa rin silang goal. Gayunpaman, hindi rin gaanong mahusgahan ni Colleen si Trixie. Magkaiba naman ang mga buhay na dinanas nilang dalawa. Kaya ang mga desisyon at values na mayroon ito, naiintindihan niya kung bakit hindi umaayon sa kanya. Maya-maya ay bumaba na rin naman sa kotse si Trixie. Sumama lang pala ito dahil malapit sa airport ang kondo ng mapapangasawa nitong AFAM. Nakisabay lang pala. Nang silang dalawa na lang, nagulat siya nang halikan bigla ni Liam. Mahina na lang siyang tumawa. "Nakakagulat ka?" Tumawa rin si Liam at inayos ang buhok niya. "Pasensya ka na sa pinsan ko. Nagbago talagang ugali nun. Kahit ibang kamag-anak namin, napapansin na ganun siya simula nang makilala yung boyfriend niyang AFAM." Tumango na lang si Colleen.
Ayaw niyang pag-usapan pa nila. Hindi niya rin naman kasi gustong manghimasok sa buhay ni Trixie. Ilang linggo simula nang makabalik siya sa Pilipinas, nakaupo si Colleen sa maliit na kainan sa bahay ni Liam para sa simpleng family brunch. Hindi pa siya sanay sa presence ng ibang tao sa social circle ni Liam, lalo na ang pamilya ni Trixie. Pero wala naman siyang magagawa dahil kapamilya ng boyfriend niya ang mga ito. Nakilala niya si Tita Marisa na ina ni Trixie at Lola Pilar na lola naman ito. "Colleen, ang ganda mo naman, parang model sa magazine," bati ni Tita Marisa, pero para bang labas yun sa ilong. "Hay po, Tita Marisa, Lola Pilar," magalang na bati ni Colleen. "Ang saya naming makita ka, pero alam mo, ang mahal ng mga pamasahe mo dito, 'di ba?" Dagdag ni Tita Marisa at bahagyang natawa. "Bakit dito ka nag-aaral? Naghihirap na kayo ron?" Medyo tumaas ang mga kilay ni Colleen doon. "Hindi naman po, may chance po akong mag-aral sa US katulad ng mga kapatid ko. Pero ako po ang nagpumilit dito para makasama si Liam at matry na rin po ang pag-aaral dito." Ngumiwi naman si Lola Pilar. "Nandun ka na, pinagpalit mo pa. Baka pagsisihan mo yan. Yung apo kong si Trixie, dadalhin ang mapapangasawa niya sa ibang bansa." Napahinto si Colleen at bahagyang nakaramdam ng iritasyon. Wala naman siyang pakialam doon, pero para bang sobrang big deal sa mga ito. Na para bang hindi na makakabalik sa US si Colleen dahil sa desisyon niyang yon. Habang nag-uusap ang lahat, hindi nakaligtas si Colleen sa mga casual na pangungutya. "Ang cute ng bag mo, pero alam mo, iba talaga kapag branded ang gamit. Mas feel mo ang status. Saka akala ko mayaman kayo. Yung bag ng anak kong si Trixie, branded yon at regalo ng mapapangasawa niya," sabi ni Tita Marisa at halatang may halong pagkukumpara. Napangiti si Colleen pero may halong inis doon. Then good for her po. May mga branded din naman po akong gamit. Pero para sa akin, branded o hindi po ang gamit, depende pa rin naman po sa nagdadala. Saka maganda naman po itong bag ko. Regalo po kasi ito ng pinsan ko at pinag-ipunan niya. Kaya as appreciation, palagi kong ginagamit." Umismid naman ang ina ni Trixie. Hindi niya nalang pinansin. Ayaw niyang makipagtalo o makipagkompetensya. Pero yun talaga ang nararamdaman niya. Lalo na kapag may mga gathering. Para bang naiinis ang mga ito, lalo na si Trixie na mas naunang mapansin si Colleen kapag dinadala siya ni Liam. "Hindi ko talaga maintindihan yung pinsan mo, saka ang line ng family niya. Ewan ko ba? Bakit pakiramdam ko nakikipagkompetensya sila sa akin? Wala naman akong ginagawang masama." Hindi niya napigilan na sabi kay Liam. Napabuntong hininga ito. "I'm sorry. Hindi ko alam kung bakit sila ganun. Sobrang ganda mo lang siguro. Kaya hindi nila mapigilang ma-insecure sa'yo." Bahagya naman siyang natawa kahit may inis pa rin. "Ngayon mo pa talagang napiling mambola?" Humalakhak naman ang boyfriend niya at marahang pinisil ang kanyang pisngi. "Hindi bola yon. Nakaka-insecure naman talagang ganda mo. But still, I'm sorry. Sisikapin ko na kapag bibisita ka sa amin, wala na lang sila. Nagulat na lang din kasi talaga ako na nandun na sila. Si mama kasi, kapag maraming pagkain sa amin, nakaugalian ng magtawag ng extended family." Marahang umiling si Colleen. "Okay lang naman na nandun sila. Gusto ko rin naman kasing maging close ang family mo. Ayoko lang na parang sobrang nagsusumigaw ang insecurity nila sa akin. Wala naman akong ginagawang masama." Natapos ang usapang yon na panay ang hingi ng sorry ng kanyang boyfriend. Naiintindihan niya naman palagi. Hindi naman kontrolado ni Liam ang ugali ng mga kamag-anak nito. Saka hindi naman palagi na makakasalamuhan niya ang mga pinsan ni Liam. Nandoon din naman si Colleen para mag-aral. At mas madalas na si Liam lang din naman ang kasama niya. Kaya doon na lang din talaga siya mas nag-focus. Hanggang sa nagkaroon ulit ng gathering sa bahay ni Liam.
Birthday kasi ng mama nito kaya inaasahan talaga siya roon. Nakakahiyang tumanggi lalo na at personal siyang inimbitahan. Magugustuhan kaya to ng mama mo? Tanong ni Colleen habang nasa bagstore sila. Naka all-white uniform pa sila dahil talagang kagagaling lang nila sa school. Ngumiti naman ang boyfriend niya. Oo, sure ako. Mga ganyang design ang gusto ni mama. Yan na ba? Babayaran ko na. Agad namang naningkit ang mga mata ni Colleen at bahagya itong itinulak. Liam, ako ang magre-regalo kaya ako ang magbabayad. Ano ka ba? Pero may pera ako. Napairap siya. May pera din ako. Ako ang magbabayad. Lumayo ka nga. Tinawanan na lang siya ni Liam at hinayaan siyang magbayad. Nang dumating ang araw ng birthday party ng ina ni Liam, sinundo siya ng binata. Pagkarating sa party, nakita niyang ibinibida pa ni Trixie ang singsing at ang mapapangasawa nito na foreigner. Pero nang makita siya, agad itong napangiwi. Lalo na nang nasa kanya na ang atensyon ng lahat. Katulad ng sinabi ni Liam, hindi na lang niya masyadong pinansin. Ayaw niya rin talaga ang vibes ni Trixie. Nagtitimpi lang siya pero minsan talaga kapag nasagad siya, napipikon din siya at gumaganti. Nagtitipon-tipon sila sa mahabang mesa at kumain. Dumaloy ang usapan sa kung ano-anong topic hanggang sa napunta tungkol kay Trixie. Hindi ka nag-aaral, iha? Tanong ng isang ginang. Hindi ba at magkabatch lang kayo nitong si Liam? Ngumiti naman si Trixie pero halatang medyo iritado. Hindi na naman po kailangan. Next year magpapakasal na po kami ng boyfriend ko at dadalhin niya po ako sa Amerika. Namilog ang mga mata ng ginang. Ganun ba? So talagang to settle down ka na pala talaga. Pero syempre, consider finishing your studies first. Iba pa rin ang may pinag-aralan kahit may magandang buhay na naghihintay sa'yo. Look at this couple, sina Liam and Colleen. Pareho silang career-oriented. May relasyon sila, but they still think about their own priorities in life. Kasi Trixie, marami pang pwedeng mangyari. Sumang-ayon ang ina ni Liam. Iyan din ang sinasabi ko sa kanya. Susuportahan ko naman ang pag-aaral niya. Pero yun nga at nag-decide na magpapakasal na lang. Ngumiti si Trixie pero alam ni Colleen na naiirita ito. Masusunod naman po sa planong lahat. Maganda na po ang future ko. Saka huwag niyo na po akong i-compare kina Liam at Colleen. Parang laro-laro lang din naman ang kanila. Hanggang boyfriend-girlfriend lang. Doon na nagsalita si Liam. Sinong nagsabi sa'yo na laro-laro lang ang sa amin ni Colleen? Pareho kaming seryoso sa relasyon namin. Ang kaibahan lang, hindi kami nagmamadaling dalawa. Dahil pareho naming pinahahalagahan ang growth ng isa't isa. Tumawa naman ang mama ni Liam. Liam is right, Trixie. I don't think na laro lang ang relationship nila. Come on, kahit itong si Colleen, gumawa ng mabigat na desisyon na pumunta rito sa Pilipinas at dito mag-aaral. Maya-maya ay may mga pauwi ng bisita. Kaya tumayo na ang ginang at ang mama ni Liam. Tumayo din ang boyfriend niya dahil tinawag ng ama nito. Naiwan sila ni Trixie sa table. Umismid si Trixie. Baka ganyan kasi hindi kayang i-petition si Liam sa kanila. Kaya dito na lang siya babagsak. Hindi na siguro makabalik sa ibang bansa kasi baka naghihirap na. Hindi na napigilan ni Colleen na sumagot. Naghihirap? Ano bang alam mo sa buhay ko? And excuse me, kaya kong bumalik sa ibang bansa kahit kailan ko gustuhin. Anong dito babagsak? Anong mali kung dito siya mapadpad? Besides, wala man ako. Kayang pumunta sa ibang bansa ni Liam kung gugustuhin niya. Kasi may pera sila at magaling siya. Hindi lang kita sinisita pero ano bang problema mo sa akin? Bakas ang inis sa mukha ni Trixie. Nakakainis ka kasi yabang-yabang mo. Porke galing ka lang sa US at may masasabi sa buhay, ganyan ka na. Akala mo kung sinong bida? Oh my gosh, I really can't believe you. Nalolokang sabi ni Colleen. Wala akong ginawa na kahit anong makakasakit sa ego mo. Hindi ko kasalanan kung mas napapansin ako kaysa sayo.
Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang insecurity mo at pati mama at lola mo. Pinupuntirya ako. Nayayabangan ka sa akin? How about you? Hindi ka nayayabangan sa sarili mo? Nagkaroon ka lang ng boyfriend na afam, pakiramdam mo, superior ka na. Napasinghap si Colleen nang buhusan siya ni Trixie ng isang baso ng pineapple juice. Sa sobrang inis niya, sinabuyan niya rin ito. Pero mukhang palengkera ang pinsan ni Liam. Binato ba naman sa kanya ang mga pagkain sa table. Trixie! Malakas na sigaw ni Liam at agad na humarang. Anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Ang yabang ng girlfriend mo na yan. Akala mo kung sinong Santa? Sa US naman yan lumaki kaya liberated yan at madumi na. Ang yabang-yabang. Sabi pa ni Trixie. Oh my gosh. Naluluha na lang na usal ni Colleen. Kahit isang beses, hindi siya nakipag-away ng ganon. Pero talagang nakakapikon si Trixie. Yun nga lang, nakakahiya na sa harapan ng buong angka ni Liam at sa mga bisita yon nangyari. Ano bang nangyayari rito? Talagang sa birthday ko pa kayo nag-away? Bulalas ng ina ni Liam. Nagsalita naman ang ina ni Trixie. Ate, sabi ko naman sa'yo, bad influence yung girlfriend ni Liam. Tingnan mo at... Stop saying that. Nakakawala kayo ng respeto. Tita Marisa, huwag mong i-brainwash ang mama ko dahil hindi naman siya maniniwala sa'yo. Galit na sigaw ni Liam bago matalim na tumingin sa pinsan nito. Trixie, ikaw ang nagsimula. Nakita ko ang ginawa mo sa girlfriend ko. Dati pa lang, parang sobrang laki na ng insecurities mo kay Colleen. At hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ang girlfriend ko ang mayabang. Ikaw, hindi mo nga tinanggap ang scholarship na binibigay ng mama ko. Dahil magpapakasal ka sa afam mo. Then fine, gawin mo ang mga gusto mong gawin sa buhay mo. Pero wag mong dinadamay si Colleen na wala namang ginagawang masama sa'yo. Natahimik si Trixie kaya ang mama nito ang nagsalita. Akala nyo kung sino kayo? Pinagtutulungan yung anak ko dahil lang sa babaeng yan? Maghihiwalay din kayo. Ngumisi naman si Liam at halatang nangaasar. Don't worry tita, hindi kayo invited sa kasal namin. Napairap ito at hinila ang anak. Tara na, hindi naman natin kailangan ng mga yan. Kapag nagpakasal na kayo ng jowa mo, huyo silang lahat. Nilingon na lang siyang muli ni Liam. Inis na inis pa rin ito, pero marahan itong pinunasan at tinanggal ang mga sarsang dumikit sa kanya. Liam, sorry. Naiiyak niyang sabi. Ayokong patulan kaso nakakapikon talaga eh. It's okay. Huminga ito ng malalim. Tara sa loob ng bahay, lilinisan kita. Ihiram na rin tayo ng damit sa kapatid ko. Napatingin siya sa ina ni Liam. Tita, I'm sorry. Umiling naman agad ito. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Ako ang dapat mag-sorry. Pasensya ka sa kapatid at pamangkin ko. Hindi ko rin alam kung bakit sila naging ganon. Dati naman, hindi sila ganon. Galit pa rin si Liam. Please mama, tama na pong maging mabait. Kahit kamag-anak natin kung ganyan ang mga ugali, cut off na lang. Huwag niyo na pong tulungan. Hindi naman nila deserve. Kahit isang beses, hindi naman sila nagpasalamat sa mga naitulong natin sa kanila. Pagkatapos ng gabing yon, sobrang nahihiya talaga siya sa pamilya ni Liam. Pero palagi naman siyang binibigyan ng kapanatagan ng kanyang boyfriend. Kaya kahit paano, nakalimutan niya na ang mga nangyari. Naging busy na rin kasi siya sa pag-aaral. Mas nag-focus sila ni Liam sa kanilang mga career. Isang umaga, nakasuot ng white uniform si Colleen, hawak ang clipboard at nakatingin sa listahan ng patients para sa unang clinical rotation niya bilang nursing student. Ramdam niya ang kaba sa dibdib. Ngunit ramdam din niya ang excitement na matutunan ang hands-on skills na pinag-aralan sa classroom. Habang naglalakad sa koridor, nakita niya si Liam sa kabilang dulo. Nakangiti at hawak ang sariling clipboard. Good morning, Colleen. Bati ni Liam at pasimpleng hinawakan ang kamay niya. Good morning, Liam. Ready ka na sa first rotation natin? Sagot ni Colleen habang nakangiti rin. Ready na. Pero medyo nervyos din. Sagot ni Liam at tumawa ng bahagya. Napangiti si Colleen at huminga ng malalim.
Pagkatapos ng clinical rotation, pauwi na si Colleen sa dorm. Pagdating naman doon, agad siyang nag-review para sa exam bukas. Katawagan niya lang din si Liam, kaya para na rin silang nag-aaral ng magkasama. Medyo iniiwasan kasi nila ang maging magkasama. Limitation na rin dahil medyo nagiging mapusok sila. Bukod doon, talagang madali silang madistract sa isa't isa, kaya ang ending, hindi sila nakakapag-aral ng maayos. Matindi ang nararamdaman nila, pero mas matindi ang kanilang mga disiplina ni Liam. Ayaw din kasi nilang sirain ang tiwala ng kanilang mga magulang. "Saan tayo pupunta?" tanong niya rito. Ngumisi naman ang binata. Mag-check-in sa hotel. Nanlaki naman agad ang mga mata niya. "Hoy, hindi pwede." Tumawa ito ng malakas. Yung reaction mo talaga. Oo, alam ko. Gagawin ko lang yan kapag may singsing na sa daliri mo. Kabadong-kabado ka naman. Pero syempre, matatanda na naman tayo. Ilang buwan na lang at gagraduate na. Kung sakaling hindi mo na matiis, sabihin mo na lang ako. Hinampas-hampas ni Colleen ang braso nito. Nang tumagal ang relasyon nila, talagang nawawala na ang hiya nila sa isa't isa. Saka parte naman talaga yon ng relasyon at kasama rin sa pinag-aaralan nila. Pero kung makapagsalita si Liam, para bang may karanasan na ito. Gayong pareho naman nilang first time kung sakali. Pero ito, seryoso na. Hinimas ni Liam ang braso. Ang sakit ng hampas mo. Kiss mo nga. Napairap na lang si Colleen. "Susumbong kita sa mama mo. Ang landi mo talaga." Okay, pupunta tayo sa bahay. Sabi ni mama, dalhin kita ron kapag free tayo. Pagluluto ka raw niya ng spicy peanut pasta. Nakangiting sabi ni Liam. Agad na nagniningning ang mga mata niya. "Talaga? Tara na, miss ko ng luto ng mama mo." Pakanta-kanta sila pareho habang nasa biyahe. Ganun lang talaga sila. Minsan magkaaway, minsan mukhang mag-asawa. Minsan parang magtropa lang. Pero kung ano man ang version ng pagsasama nila ni Liam, lahat ay maganda para kay Colleen. Pagdating sa bahay, nagulat sila nang biglang bumukas ang pinto. Lumabas doon ang mag-ina na sina Tita Marisa at Trixie. Nang makita sila, agad na napayuko ang mga ito. "Nandito na pala kayo," nakangiting sabi ng ina ni Liam at agad siyang niyakap. "I missed you, Iha." Napangiti rin si Colleen. "I missed you din po, tita." Nakapamewang namang nagtanong si Liam. Ma, anong ginagawa ng mga yan dito? Hindi ba tinalikuran na rin tayo ni na Tita Marisa at Trixie? Napabuntong hininga ang mama ni Liam. "Humingi ng tulong, hindi ko matiis. Mag-a-apply pa Taiwan itong si Trixie para magtrabaho as factory worker. Naiinis pa rin ako sa nangyari. Pero naawa pa rin ako kasi pamangkin ko. Maliliit pa yung iba niyang kapatid, siya lang ang aasahan. Kung tinanggap niya ang sinasabi kong mag-aaral siya, di sana'y patapos na rin siya katulad ninyong dalawa." Nagkatinginan sina Liam at Colleen. Kahit si Colleen, nagtataka na lang din talaga. Parang noon lang, ipinagyayabang nitong gaganda ang buhay dahil mag-aasawa na. "Bakit po?" tanong ni Liam. "Ano po bang nangyari dun sa mapapangasawa niya?" Sumagot naman ang ina ng boyfriend niya. "Nakipaghiwalay na at nagpakasal na sa iba. Nauna na raw kasi yun sa ibang bansa. Gustong dalhin sa ibang bansa itong si Trixie. Kaso 3 beses na raw na-deny ang pag-apply. Kaya yun at napagod na kahihintay, nagpakasal na sa iba. Wala na silang mapagkunang mag-ina ngayon." Napabuntong hininga si Colleen. Hindi niya gustong mangyari yon kay Trixie. Kahit may sigalot sila, hindi niya kailanman maghahangad ng masama sa kaaway niya. Pero siguro ay may paraan talaga ang Diyos para ibaba ang mga taong nagmamataas. Hindi man agad, pero darating pa rin ang panahon. At kapag nangyari yon, sa mga sandali pa ng buhay na hindi inaasahan. Lumipas pa ang ilang buwan at tuluyan na silang nagka-graduate ni Liam. Sabay din silang nag-exam, nakapasa at nagkaroon ng trabaho. Naging mga nurse at nakapag-ipon at pagkatapos ng 2 taon, doon na nila pinili na magpakasal.
Pagkatapos naman ng 2 taon sa Pilipinas, pareho na silang natanggap sa ospital sa US. Nauna si Colleen at sa awa ng Diyos, nakasunod naman ang asawa niya. Sa bansang yon, doon na rin nila piniling bumuo ng pamilya. Sa dami ng mga pinagdaanan nila at sa tagal ng kanilang hinintay, sa wakas namumuhay na sila sa buhay na pinapangarap nilang pareho ni Liam. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay at kaligayahan ay hindi nasusukat sa kung sino ang mas mayaman, masikat o mas mabilis makarating sa pangarap. Tandaan din natin na hindi kailangan ipagkumpitensya ang sarili sa iba. Sapat na alam natin na bawat hakbang, bawat desisyon at bawat pagsusumikap ay para sa atin at sa mga taong pinapahalagahan natin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.